Update pa rin sa isinasagawang barangay at sangguniang kabataan elections. Kasama naman si Dr. Arwin Serrano, Director for Voters Education and Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Dr. Serrano, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali at malugod akong maging guest sa inyong programa. Pero gusto ko lang i-correct na hindi na po ako yung Director for Voters Education and Volunteers Mobilization. Yan po yung aking posisyon nung nakaraang May 9, 2022 presidential elections. Pagkus ang aking official designation ngayon ay National Coordinator. Okay, Dr. Serrano, bilang citizens arm po ng COMELEC sa halalan ng bansa, ano po ba ang assessment ninyo so far sa isinasagawang barangay at sangguniang kabataan elections sa taong ito? Well, generally peaceful at mukhang nag-behave yung ating mga barangay and SK candidates. Meron lang mga pailan-ilan na mga reported incidents of yung nag-attempt pa rin mag-campaign by distribution of sample ballots and mga leaflets bearing the name of candidates kasi bawal na yan. It's a form of campaign materials din. Tapos meron din na mga ilan na nangyayari pa rin, very perennial problem natin, yung hindi nila makita yung mga pangalan nila sa talaan ng mga botante. So, but generally, maayos naman. So far, mula nung nagsimula tayo ng pagtanggap ng mga botante hanggang sa mga oras na ito. Sa halalan ngayong taon, Sir, ilan po ang mga volunteers ng PPCRV ang nakadeploy ngayon sa buong bansa upang bantayan ang isinasagawang barangay at SK election? Well, at least mga 250,000 ang aming pong volunteers nationwide. Okay, Dr. Serrano, lahat po ba ng mga areas at presinto ay may PPCRV volunteers na nakatalaga, considering na 250,000 nga po, as you mentioned earlier, ang mga volunteers? Hindi talaga 100% kasi merong mga last minute na na mga nagkaroon ng problema yung aming mga local coordinators but kukunti lang yon, mas marami talaga yung meron talagang presensya yung aming pong mga PPCRV volunteers. Sir, ano-ano po yung mga naging challenges ng PPCRV mula sa halalan sa taong ito? Well, ang naging challenge namin in some areas ay yung sa kagustuhan ng aming mga volunteers na matulungan yung ating mga vulnerable sector voters. Talagang nagkaroon ng problema in terms of volunteers recruitment. Siyempre magiging rin yan, challenging yung mga ganong mga sitwasyon. And then yung amin din pagnanais na tulungan din yung mga na nawawalang pangalan or nalilitong mga botante kasi na either nalipat sila ng voting center because of reclustering at saka pagtatayo ng mga bagong mga voting center. Trying to be of help sa mga ganong mga insidente. So mga mga challenges din yan sa aming sa part ng aming mga volunteers sa mga lugar na yon. Okay. Dr. Serrano, sa halalang ito, ano po ba ang top priority ng PPCRV na inyong binabantayan? Well, ang top priority namin talaga, generally speaking, ay magkaroon tayo ng maayos, matiwasay at katanggap-tanggap na halalan. But if you are referring doon sa
magiging ano natin in terms of mga election related violence or mga nangyaring karahasan during the past weeks and days and even this morning, sana hindi na ito madagdagan. Kaya talagang pinapasama natin sa dasal, hindi lang yung magiging eleksyon doon sa kanilang mga lugar, kundi eleksyon sa pangkabuuan sa buong Pilipinas. Lalo-lalo na yung mga tinagurian na nasa red and orange category. At ganun din na kung pwede ay maging malaki sana or mataas yung ating magiging voters turnout pagkatapos natin malaman at the end of the voting time mamayang hapon. Okay, sa ngayon po ba, meron pa rin kayong natatanggap na mga election-related reports? Meron ho bang mga nakakabahalang reports na nais po nating sabihin? At kung meron, saan pong mga lugar ito? Yung kanina ay sa Barm area, tapos meron din na pero hindi pa ito na napavalidate na mga possibly boto daw sila nung nakarang election lamang. And then so far masasabi naman natin na nagkaroon ng mga malaking improvements yung ginawang mga inisyatibo ng COMELEC, if I may, to mention a few. Yung early voting, sana next time around hindi lang Naga at Muntinlupa yung magkakaroon ng early voting. And also yung 11 areas natin for mall voting, nagustuhan naman nila yung experience at first time ito. Hopefully next time around madagdagan na yung 11 malls coming from the 2 big malls na pumayag na magkaroon ng or magsagawa ng mall voting sa kanilang mga lugar. Meron din tayong ginawang pilot din for the automated elections sa 2 barangay sa Dasma, Cavite, at gano'n din sa Paso, Tamo, Quezon City. At sana next time around, mas madami pa yung mga areas na magsasagawa ng BSKO, kaya ang kalahatan na. And then meron din tayong magandang sistema doon sa mga atin na mga pinayagan pa ring bumoto na mga persons deprived of liberties o yung mga PDL voters. So far sa monitoring ay naging maayos naman yung conduct ng kanilang gagawin pagboto. In fact, marami na nga sa kanila ay nakaboto na lahat at handa na dalhin yan sa kanilang mga respective mother precincts para isama doon sa pagbilang mamaya pagkatapos ng 3 p.m. cut-off time. And then, maganda rin na kung meron tayong mga iba pang mga gagawing improvements, like for example, maaari ba yung local absentee voting para sa isang manual election na nabanggit nung mga unang kumapanayam sa akin. So, sa tingin ko, pwede at maaaring i-consider ng COMELEC at maaari namin ding i-formalize yung aming panukala para magkaroon din tayo ng, aside from early voting, yung local absentee voting,
lalo-lalo na sa ating mga law enforcement agencies. Okay, bago po tayo magtapos, mensahe at paalala nyo na lang po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa ngayon. Yes, una sa lahat, sa ating mga kandidato, sana ay patuloy tayong mag-behave at wala sana tayong magiging toward incidents na makadagdag pa sa ilang mga insidente ng kaguluhan. Pangalawa, rinawa tanggapin nila yung kalalabasan o resulta ng maging halalan sa kanilang mga barangay at tanggapin yung naging hatol ng ating mga botante at rinawa kung sila ay pinalad na manalo ay maging mas mahusay pa sila sa kanilang gagawing paglilingkod sa kanilang mga barangay. Para sa ating mga mga botante, kung kayo hindi pa boboto, kumari po sana ay pagkatapos makakain ng tanghalian ay bumoto na po tayo para maging aktibo tayo na nakilahok sa ating ginawang halalan pambarangay. Ganon din sa ating mga kabataan na nagpa-participate as a registered voter sa kanilang pagpili ng mga SK officials. At doon naman sa mga boboto or nakaboto na, patuloy tayo magdasal para magkaroon tayo ng magandang pagkakaroon ng halalang pangbarangay at nawa wala pang mga dagdag na anumang uri ng karahasan o kaya di magagandang mga pangyayari hanggang makatapos po tayo mamaya. Again, maraming salamat sa inyong impilan. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin para makapanayam ninyo at patuloy tayong magdasal din at patuloy City Jail upang tiyaking matiwasay ang botohan.